Maraming sikat na mga English songs ang inaakala nating mga banyaga ang kumanta nito dahil sa husay ng pagkakabigkas ng mga liriko at tunog nito. Subalit, ang iba ay isang Pinoy pala ang boses sa likod ng mga awiting ito. Katulad na lamang sa bidyong tatalakayin ko ngayon. Karamihan ng kanyang mga kanta ay aakalain mong banyaga ang kumanta. Halika't kilalanin natin ang bida sa topic ko ngayon. Panoorin. Sa industriya ng musika, may ilang mga sikat na local at foreign singers na patuloy na pinararangalan dahil sa kanilang mga natatanging boses at nilikhang musika. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kwento at paglalakbay sa kanilang career na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanilang mga kanta at talento ay patuloy na nagbibigay aliw at emosyon sa maraming tao. Halika't alamin natin at kilalanin ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay sa larangan ng musika dito lamang sa Musikero. Sa aking mga taga-subaybay at mga taga-pakinig, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe para lagi kayong updated sapagkat ako po ay nag-a-upload ng mga kwento ng buhay ng mga Pinoy singers tuwing Sabado at Linggo. Sa mga nasabing araw ay pawang purong OPM lamang po ang aking ina-upload. Maraming salamat po. Disclaimer. Lahat po ng mga impormasyong mapapanood nyo sa video ko ay hindi po nangangahulugang tama at eksakto. Ito ay bunga lamang po sa abot ng aking mga pagsasaliksik. Maraming salamat po. Si Tito Mina ay isang kilalang Pilipino folk singer na nakilala sa kanyang soulful na boses at nakakaengganyong presensya sa entablado. Isa rin siyang pintor at isang mahusay na gitarista. Siya ay ipinanganak noong November 19, 1948 sa Baguio City, Cordillera Administrative Region. Si Tito Mina ay kasal kay Vivian Eartham, subalit sa ilang dekada nilang pagsasama, ay hindi sila biniyayaan ng anak. Mula nang magpakasal sina Tito Mina at Vivian noong 1978, ay napagdesisyonan nilang sa Luxembourg na manirahan. Si Vivian ay naging Miss Luxembourg noong 1970, at naging Miss Photogenic rin sa parehong paligsahan, na nag-qualify sa kanya upang kumatawan sa Luxembourg sa Miss Europe at Miss Benelux contests. Ang Benelux ay binubuo ng Belgium, Netherlands, at Luxembourg. Sa Luxembourg, ang pamilya Minas ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa pag-export, ngunit si Tito Mina ay isinapuso talaga ang kanyang hilig at pangarap, kaya patuloy siyang naglakbay upang isakatuparan ang kanyang hilig sa musika, hindi lamang sa Luxembourg, kundi sa iba pang mga bahagi ng Europa. Ang kanyang karera ay nagsimula sa Pilipinas, kung saan siya nakakuha ng katanyagan dahil sa kanyang natatanging tunog at makahulugang mga liriko. Ang kanyang pagkahilig sa musika ay umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng paglalakbay na humantong sa kanya upang manirahan ng tuluyan sa Luxembourg kung saan siya patuloy na nakakaengganyo ng mga madla sa kanyang mga pagtatanghal. Sa buong kanyang karera, nakipagtulungan si Tito Mina sa iba't ibang mga artista at naglabas ng maraming mga hit na kanta na nag-resonate sa mga tagapakinig sa buong mundo. Ang kanyang musika ay tumatak ng husto sa kanyang mga tagahanga dahil sa mga liriko nitong pag iyong pinapakinggan ay talaga naman maaantig ang mga puso ng marami na nagkamit sa kanya ng isang solidong tagasunod at kritikal na pagkilala. Ilan pa nga sa mga sikat na kantang kanyang nilikha at kinanta ay ang mga sumusunod. Marami na akong nahalikan, honey, what else can I do if you may not show it, I may not know it, you're the only one I'm depending on. Bukod sa kanyang mga talento sa musikal, si Tito Mina ay kilala rin sa kanyang angking kabutihan.
Siya ay minamahal ng mga tagahanga at kasamahan sa trabaho dahil sa kanyang kabaitan at kapakumbabaan na nag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa mga may pribilehiyo na makilala siya. Sa kasamaang palad, si Tito Mina ay pumanaw noong April 12, 2024 sa Luxembourg dahil di umano sa atake sa puso. Ang kanyang hindi napapanahong kamatayan ay nag-iwan sa kanyang mga tagahanga at ang industriya ng musika sa pagkabigla at pagdadalamati. Ang mga parangal at pakikiramay ay nagmumula sa buong mundo, naaalala siya ng kanyang mga tagahanga bilang isang tunay na icon ng musikang Pilipino na ang pamana ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga music hero. Ang kanyang alaala ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang musika at sa mga puso ng mga nagmahal sa kanya. Sa bawat tugtog ng kanyang gitara, at bawat awit ng kanyang puso, nag-iwan si Tito Mina ng marka sa musika ng ating bansa. Ang kanyang mga kanta, puno ng tradisyon at damdamin, ay patuloy na magpapaalala sa atin ng kagandahan ng ating kultura. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, ang kanyang musika ay mananatiling buhay, nag-aawit ng mga kwento ng ating nakaraan, at nagbibigay ng inspirasyon sa ating hinaharap. Ang imahe ni Tito Mina ay mananatili sa puso ng kanyang mga tagahanga, at ang kanyang musika ay magiging isang patunay sa kanyang hindi matatawarang talento at pagkahilig sa kanyang sining. Bagamat siya ay pumanaw, ngunit nag-iwan naman siya ng magagandang musika na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat.